Hello, hello, Capricorn Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong August Wheel of Your Fortune reading. Babasahin po natin ang detalyadong pamilya, well-being, love life, career, friendship at kayamanan mo this time. Okay? But first, ihanda mo na mga Capricorn na yung isang tanong ha. Kung meron kang mabilisang one big question, hawakan nyo po yan. Sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Inhale and exhale your cards for your fortune. Ikaw ito, wow, the world card. Beautiful. In the area of your wealth, for your family, for what you need to receive now, ano yung matatanggap mo ngayon, ano yung sa well-being mo, you have a love life, career, and friends. Ito rin po yung sa inyong future. Mamaya babasahin natin yan. But first, thank you muna mga Capricorn for not skipping the ads. Malaking tulong po sa akin yan. Thank you. At the bottom, you have the Devil card. Naku, this is Capricorn energy. Kapag lumalabas ang Capricorn energy sa isang reading, ibig sabihin, napaka-powerful mo this time. This is the month na talagang super independent ka. Hindi ka papapigil kung kani-kanino. Parang, it's time for you to really follow your dreams, follow yourself, at wag nang papatali pa nang sa ganon makaabante ka na. Ramdam ko rin dito yung desire Yung desire mo to make things happen. Ayaw mo na ng dinidiktahan, ayaw mo na iba ang nagpapasunod sa'yo or sunod-sunuran ka sa iba. Now you're very disciplined and nagpa-persevere ka sa mga bagay na gusto mo nang maabot. Kaya may lakas ka ng loob ngayon na kumawala sa mga maling bagay. Ready ka na rin na i-release or pakawalan yung mga toxicity, asungot, mga dagdag stress sa buhay mo. No, dahil doon, papasok ang swerte, no? Congratulations. In your core energy, ikaw to, yourself, you have the World card. Ready ka nang isara yung isang lumang bagay. Sabi mo, may closure na yan, okay na yan, ayoko na magpatali dyan, pagod na ako, I am old enough to chase new things, no? Parang sabi mo, kung hindi ko gagawin ngayon, kailan pa eh. Parang ganun, no? So now is the right time for you para magpakatapang na pasukin yung bagong mundo, um, bagong lugar, bagong pangarap. Hindi ka na magpapatali sa limitadong space lang. You are now learning. Meron kang mga gustong abutin na na-realize mong hindi ko to maaabot dito. Hindi ko to maaabot ng ganito lang. Ayoko nang magpaharang, ayoko nang magpapigil. I will close that chapter and I will win the next one. So, new cycle, new beginning ito for you. Congrats ha. Clarify natin. So mga Capricorn, ano ba yung mga pangarap mo para sa iyong sarili? Meron ka bang mga dreams for yourself? Isulat mo nga yan sa baba, i-journal mo, at mangyayari yan. Okay? World card, the Moon card. Okay. Ngayon, sabi mo, dahil ayaw mo nang manatili sa isang lugar na walang katiyakan, ready ka nang umalagwa dyan. Kung ano man daw tong temporary problem mo ngayon, malalagpasan mo siya. And soon, yung pagkalabo lilinaw. Yung hindi sigurado, matitiyak. Yung walang mapanghawakan, meron ka mapanghahawakan soon. At hindi ka na mangangapa tungkol sa iyong direksyon. So congratulations. Itapon mo lang yung mga takot mo, yung mga alinlangan mo. Magagawa mong tumulay sa bagong level ng life. At the bottom, the Queen of Wands. Magtiwala sa sarili. Love yourself. Kung pinagkakatiwalaan mong skills mo, ang abilidad mo, ang talino mo, yung kakayanan mo, ay wala kang dapat ikatakot sa mga pupuntahan. Kasi kayang-kaya mo naman yan. So, trust yourself. Okay? In the area of your wealth, kayamanan, no? Meron kang the 8 of Cups. Ready ka nang umalis
Release, no? Sa mga bagay na nagpapahina ng kaperahan mo. Halimbawa, this time na-realize mo, ay, ayoko nang mag-call center kasi parang puyat na ako, pagod na ako, wala na akong time for the family, kumikita nga ako pero parang alipin na ako ng work na to. Parang I want to find a new source of money na hindi ako ganito katali, na hindi ako ganito katoxic yung feeling. Gusto mo nang makaangat eh. Gusto mong magkapera sa mas magaan na paraan. Yung hindi ko kailangang isakripisyo yung isang bagay, parang ganun eh. So you want to earn better but at the same time, you feel good, fulfilled, happy, contented, masaya. Halimbawa, hindi ka na masaya sa public school sa Pilipinas. Teacher ka, example. Tapos sabi mo, ano ba yan? 50 sa isang classroom, sunod-sunod, lahat ng teaching materials, gastos ko, wala na akong ipon, aliit pa ng sweldo. So parang sabi mo, I need to get out of this situation. Pinangarap ko to dati, gusto ko to dati, pero bakit ganun? Parang toxic na. Parang tinatali na ako and I want out. No? So ngayon parang sabi mo, I want to find my fortune, my money fortune sa ibang lugar o sa ibang karera o sa ibang pangarap. At ngayon parang unti-unti ka nang naliliwanagan sa mga dapat mong gawin tungkol dyan. Kung dati pinag-iisipan pa lang pero ngayon tatayo ka na talaga to take action. Kaya sabi mo, kailangan ko ng malaking pera, kailangan ko na ng pantustos sa mga anak ko, magka-college na, or pambayad sa mga utang. Kaya ngayon ready ka na to walk away sa mga napaglipasan na at ngayon pupunta ka sa mga magdadala talaga sa iyo ng kaperahan. You have the Ace of Swords. Yes, may clarity na at gagalaw ka na. You are now ready to communicate na parang, uy, ayoko na dito. Uy, hindi na ako satisfied. Uy, ang liit na ng sweldo ko. Yung overtime ko, hindi naman dinadagdag. O kaya, uy, parang never naman ako mapopromote. Di na ako masaya. So, nabaverbalize mo na. Nakakwento mo na sa asawa mo, sa mga anak mo, sa katrabaho mo, sa best friend mo. At meron ka ng initial na action na, move on na ako. I don't want this anymore. I will find my money somewhere else. At the background, the Tower card, yes, handa ka nang harapin, suungin yung pagbabago. Ito na yon. Magbabago na yung kinakaharap mo pagdating sa pera. Yung cycle na yan na paulit-ulit, parang sabi mo, ayoko na, nakakasawa na. Handa ka nang putulin yung kadena na yan at mag-move forward. Nako, good luck po and congrats. I'm very, very happy for you. Next stage ka na. No? So, mga Capricorn, ano ba yung mga bagay na gusto mong ipanalo sa buhay mo ngayon? I-comment mo nga, sabi mo, I will win this blank. Sugsugan mo yun, dagdagan mo yun, it will happen para sa'yo, okay? In the area of your family, meron kang the Knight of Pentacles. May mga planong pampamilya na hindi gumagalaw, Capricorn. Halimbawa, para sa bahay, para sa utang, or para sa mga planong pampamilya, para nakahinto lang because nagpaplano ka pa. Na parang tinitiyak mo pa eh, meron kang pagadalawang isip. Example, pinaplano mo ng ibenta yung lupa. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa ginagalaw para tabasin or linisin or lagyan ng malinaw na bakod para pag may nag-check or may nag-inspect or may client na titingin, eh, alam niya yung hangganan ng property mo. No? So kung ano man tong pampamilya na kailangan ng asikasuhin ngayon, asikasuhin na. Ha? Halimbawa, yung bubong na yan, yung alulod, puro dahon na natuyo, na bumabara na, kaya umaapaw yung alulod, kailangan ng asikasuhin. O kaya, yung mga utang na hindi nababayaran, tumatambak, kailangan ng gawa ng paraan para lumaya ka sa problemang yun. Okay? Kung ano man yung mga pampamilyang issue na parang hindi tinatouch, ayaw pag-usapan, pag-usapan na. Okay? Knight of Pentacles, you have the Page of Pentacles. Yes, kailangan talaga i-prioritize na yung nakatenga sa pamilya. Halimbawa, tenga ngayon si tatay, walang trabaho, kailangan mo maghanap ng paraan para gumulong yung kaperahan sa pamilya. O kaya, nakatenga yung usapin pagdating sa mana mo or
or mana ng tatay mo na hanggang ngayon ay hindi pa ah, dinidistribute, no? Kailangan lakarin mo na, parang ganon. Okay? So kung ano ang nakatenga sa pamilya, Capricorn, hawakan ngayon, i-prioritize ngayon para gumulong. At the bottom, the Empress card. Kailangan nang i-create yan. Kailangan nang mabuo yan. Kailangan nang matapos kung ano man yung kine-create mo dyan. Example, kung sa pamilya, kayong mag-asawa, ang priority nyo ngayon ay magkaanak. Empress cards all about pregnancy and creation, no? Kaya i-prioritize ngayon lahat ng option para makabuo na. Halimbawa, yung natural way talagang wala. Sa panahon na siguro para magpa-doktor, no? At tanungin siya kung ano yung mga possible ways para mabuntis ka na or magkaanak na. Gagawin nyo ang lahat para mangyari siya. Parang ganon, no? For others na hindi naman pregnancy ang hinahangad ngayon, kung ano tong binubuo for the family, tutukan. Dahil kapag walang tumututok sa inyo dyan, tatagal yan at baka makalimutan pa. Okay? In the area of what you will receive now, ano po yung papasok sa inyo this time? May magandang balita. Page of Swords. Isang malaking impormasyon nakita ko sa GC to darating or email. At itong impormasyon na to, ang go signal mo para makalarga na. Para makalaya na dito. Ready ka nang putulin yung ugnayan mo sa past para sugurin yung bago. So, kung ikaw ay naghahangad ng bagong career, bagong bahay, or bagong pupuntahan, or bagong opportunity, this is your sign. You will hear the good news this week or this month. Okay? Clarify natin. The Page of Swords. The Empress card. Yes, nabuo na daw. Nagbunga na. Tapos na. Na-create na yung isang bagay na matagal mong hinihintay. Pinagpaguran mo to. Pinagtyagaan mo to. Ramdam na ramdam ko dito na you have given your all. At parang sabi mo noon, ito lang yung pag-asa ko, kaya kailangan tong matapos, kailangan tong magbunga, kailangan tong may patunguhan. Halimbawa, dokumento, naglalakad ka ng dokumento sa isang agency, or nagpapa-approve ka ng loan, or hinahabol mo yung pension mo, no? Kaya laban lang ng laban because darating din yung good news, makukuha mo din yung bunga niyan. Congrats po. At the bottom, the Eight of Pentacles. Kung work-related ito, kung ikaw ay naghahangad ng promotion or pagtaas ng sweldo or approval or matanggap ka ng HR, it will happen now. Mabubuo din yung mga pinaplano mo. Okay? Kaya magsumikap, magsipag, panahon din to para patalasin ang skills mo, no? Para mapatunayan mo sa kanila na tama ang kanilang desisyon na ibigay yan sa'yo. Kaya pag marami ka pang hindi alam, pag-aralan, no? Kailangan ito yung panahon na ready ka to absorb a lot of information, a lot of knowledge para lang maging the best ka sa career na yan. Para ma-prove mo sa kanila na I am the best person para sa job na ito or sa opportunity na ito. Okay? Good luck po sa inyo. Kayang-kaya mo yan. In the area of your well-being, kalusugan, you have the Page of Pentacles. I-prioritize ang kalusugan ngayon. Kung kailangan matulog, matulog. Tama na yung mga bisyo. Tama na yung mga sugal-sugal na yan or mga maling bagay na ginagawa. Kailangan mo ngayon ng disiplina, Capricorn. Halimbawa, ang trabaho mo ay pang 7 a.m. Napakaaga. So, kailangan matulog ka ng maaga din. No? Kasi kapag pumapalya ang kalusugan, paano yung mga pinaglalaban mo? Okay? So, make sure na at the top yung pagpapahalaga mo sa kinakain, iniinom, exercise, your whole well-being. Ganon din pagdating sa mental health, ha? Kung alam mong toxic na, kung alam mong parang nakakabigay na pagdating sa mental health mo, ilayo mo sarili mo dun. Pahalagahan mo sarili mo. Okay? Clarify natin. The Page of Pentacles, meron kang. The Two of Cups. Pag-usapan ninyo ng pamilya mo, kung ano man yung mga bagay na gusto mong i-prioritize para tulungan kanila. Halimbawa, ayaw mo na puro taba ang sinaserve sa tanghalian or hapunan. Pag-usapan ng pamilya para alam yung diet mo. No? O halimbawa, na-realize mo na kailangan ng maging active ngayon. Ayaw mo nang sa bahay lang, nakaupo lang.
So maghahanap ka ng gym body, no? Kasama mo sa lahat ng mga exercise journey mo para hindi ka panghinaan ng loob, para meron kang katuwang na tutulong sa para maging motivated ka to eat right, to exercise, or to move yourself, no? But for others, narinig ko dito sa ibang Capricorn dyan, you need to align yourself to your higher purpose, no? Kasi kung meron kang dapat gawin pero distracted ka ng bisyo, ng toxicity, ng mga temptasyon, paano mo magagawa yung nakatadhana para sa'yo? Halimbawa, ang nakatadhana sa'yo ngayon ay mag-training para sa isang agency. Pero ang ginagawa mo, nagiinom ka, gumigimik ka, o kaya yung pera mo ginagastos mo sa online shop. Sayang yung training mo, wala ka tuloy pang gastos, di ba? So align yourself sa mga dapat gawin para hindi ka masiraan ng loob or ng disposition sa mga dapat gawin. Okay? At the bottom, the Two of Pentacles, two, talagang alignment. Kung ano yung dapat gawin ngayon, gawin. Halimbawa, hinihingal ka na pag umakit ka ng hagdanan. So parang, okay, ito yung alignment ko. I need to move more. Walking, running, or cardio kung kaya ha. Pag hindi kaya, wag gawin. O kaya minimal exercise lang habang nakaupo. O kaya mag-zumba ka, dance, para lang mag-circulate yung good energy sa katawan mo. Pero pag hindi kaya, wag gawin. Okay? Wag kang tatakbo kung mahina ang tuhod. Okay? So, kailangan alam yung pinakatama lang na pwedeng gawin sa katawan para maging healthy at maging active, no? In the area of your love life, meron kang the end card. Nako, sa mga Capricorn dyan, ito yung panahon talaga na parang makapag-decide ka na to end a toxic relationship, no? Kung parang feeling mo, ano ba yan? Wala akong sariling boses, wala akong laya, wala akong sariling opinion, hindi niya ako pinagkakatiwalaan, puro siya selos. You feel like, you know what? I reached the end of this relationship. Ayoko na. Pagod na ako, hindi ko na kaya. And this ending, huwag ka matakot, huwag ka malungkot, itong ending na to, pag lumaya ka, mararamdaman mo, promise, yung kaginhawaan na parang, hay, salamat. Wala nang toxic, wala nang bigat, wala nang pasakit, wala nang pasan-pasan sa balikat ko. Kailangan mong lumaya ngayon from toxicity, from temptation, from maling power dynamics na parang minamanipulate ka or kinukulong ka, tinatali ka, no? The end is here. Embrace the end because required yan for you to fly high and reach your full potential. End card, the Queen of Pentacles. Magpayaman ka muna ngayon. I-prioritize mo yung kayamanan mo, yung future mo, para maging stable, matibay, matatag, pangmatagalan. Tama na muna siguro yung problemang pangpuso. Ang kailangan ngayon ay problemang pampera. Yan ang kailangan mo eh. So, payamanin mo sarili mo dahil balang araw, ma-attract mo rin yung tamang tao na sasabay sa'yo, na tutuparin din yung pangarap mo, na hindi kayo sabay lulubog, kundi sabay kayong aangat. Okay? At the bottom, the Seven of Wands. Panahon na para ipaglaban ang sarili. Panahon na para ipaglaban yung pangarap mo for yourself. At hindi mo kailangan magkasya sa ibang tao. No? So if you want to really succeed at makaangat sa buhay, kung ano yung desisyon, ipaglaban, panindigan. Okay? In your career, you have the Nine of Wands. Alam ko, pagod na pagod ka na. Marami ka ng mga delays or disappointments. Pero meron ka daw isang ilalaban ngayon eh. Parang sabi mo, ayoko pang mag-give up. Ayoko pang sumuko. Meron pa akong isang chance. Yung pang 10 kumpanya sa dulo ng business district na to, a-applyan ko. Baka pwede ako doon. O kaya may VA ka, no? Nag-a-apply ka ng mga bagong kliyente pero nakasampung try ka na, wala pa din. Pero sabi mo, sige, susubok pa ako. Baka itong sunod kong try, baka siya na yung client for me. So, sabi dito, wag susuko pagdating sa career, meron pang magandang naghihintay. Okay? Clarify natin. O halimbawa, meron kang patahian, tapos kumukonti itong mga nakaraang buwan, yung mga kliyente. Huwag kang bibigay. Meron pang darating dyan. Okay? The Nine of Wands, meron kang the King of Wands. Yes, fighting spirit. Laban lang, laban lang.
Kailangan meron kang motivation, kumpiyansa sa iyong sarili na magagawa ko to, ma-accomplish ko to, kaya ko to. Huwag kang makikinig sa mga nega, sa mga bashers mo. Hanggat kaya mo pa, may chance ka pa. Okay? At the bottom, the Five of Cups. Huwag mo nang isipin yung mga nasayang, yung mga nagkamali, yung mga nalugmok, yung mga kasawi ang palad before. Let go mo yun. Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Kapag hindi gumana, ibig sabihin, meron pang iba dyan. So, always be hopeful for a new chance, a new opportunity. Okay? In your friendship, meron kang the Four of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, hindi mo kailangan palaging nandyan for the friends. Hindi mo dapat sakalin yung mga friendships mo na, ay, meron na siyang ibang friends, dapat ako lang friend niya. Hayaan mo siya to spread their wings and explore friendships outside of your circle, 'di ba? Pero buo kayo. Friends kayo, pag magkasama kayo. Pag banding time nyo. Pero pag meron siyang other friends at gusto niyang bigyan ng time yung other friends na yun, okay lang yun. Huwag mong i-gatekeep yung mga friendships na yan. Okay? Hindi lang ikaw ang may kaibigan, di ba? At ikaw din naman meron ka ding other friends na hindi friend ng friend mong ito, di ba? So, hayaan mo silang maging malaya, hayaan mo silang gawin yung mga gusto nilang gawin. Kung halimbawa meron kayong mga bonding time every first week of the month, minsan hindi yan natutupad, di ba? Kasi may mga kaibigan kang busy. So let them do their life. Let them live their life. At hindi dapat laging nakatali sa'yo or magkakasama kayo palagi, di ba? So, panahon to for you na kapag kaibigan. At hindi naman porket walang time sa'yo, hindi na siya friend. Or hindi ka na niya pinaprioritize, di ba? So, hayaan mong maging matured ka sa buhay. Hanggat magkaibigan tayo kahit 3 taon tayong hindi nakikita, di ba? Kahit 3 months na tayong walang usapan, pero pag nakita tayo, friends tayo. Okay? So, wag i-gatekeep, wag kontrolin ang mga friendship. Let them fly, let them go. Ang importante, kung alam mong kaibigan yan. Okay? The Four of Pentacles, meron kang the Five of Wands, especially sa mga ayan, may mga conflict na, may mga silipan na ikaw nga wala kang oras Ikaw nga ganto ganyan Ako nga very responsible ako sa friendship natin Dapat ganon din kayo. Kumbaga, wag mong iset yung standard na ginagawa mo na dapat ganon din sila. Kasi halimbawa work from home ka, marami kang time para lumabas. Sila halimbawa, ang oras nila sa trabaho 8 a.m. to 6 p.m. babiyahe pa sila. So, hindi ka pwedeng mag-demand na, huy, labas tayo ng 7, pauwi pa lang sila. 'Di ba? So, yung lifestyle mo saka lifestyle ng mga friends mo, magkakaiba. So, hindi dapat pagmulan ng away yung walang oras sa isa't isa. Dahil marami kayong dapat i-prioritize sa buhay-buhay ninyo. Okay? At the bottom, the Queen of Wands. Dapat matuto ka to be sociable. Kung itong friendship na ito ay medyo may mga hindi na available or marami silang time, wala silang time for you, edi maging sociable ka sa mga new friends. Hindi ka dapat locked in lang sa isang grupo na alam mo naman na may mga priorities ng iba. So, be sociable. Go out, enjoy the sun, enjoy the nature, enjoy the surroundings on your own. Dapat nga kaya mo mag-isa, di ba? Enjoy your own company. Love yourself. In that way, hindi mo kailangan laging humingi ng oras sa mga friends. Okay? In your future, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Sabi dito, kailangan magplano para sa future. Kailangan priority mo yung next 6 months or a year. You also have weeping willow, family sorrow. Meron ka talaga mga problemang pampamilya na kailangan i-prioritize para umandar, para magkaroon na ng development. You have box, you will receive a gift. Meron daw po magbibigay sa iyo ng regalo this time. Kung ano man yan, tanggapin, magpasalamat, ingatan. You also have hammock, taking a vacation physically or mentally. Kung kailangan mo talaga magbakasyon para makahinga, para makapag-isip-isip, gawin daw. In your future, meron kang the Seven of Cups. Uy, dahil kung mawala ka na sa isang controlling or mapaniil or talagang dominating na bagay or tao, ngayon malawak na yung
kumpiyansa mo para tuparin yung other pangarap mo. Halimbawa, dahil nakawala ka na sa isang toxic na relasyon, ngayon meron ka ng lakas ng loob na tuparin yung pangarap mo makapag-Canada ng solo. O kaya ngayon naisip mo na ayoko nang patali sa career na ito dahil walang paggalaw, kaya ngayon ready ka nang tuparin yung pangarap mong makapagnegosyo, no? So ngayon, meron kang dreams coming into your reality at yung dating nasa isip lang, ngayon gagawin mo na sa yung realidad. Congratulations. Seven of Cups, the Justice card. Yes, ito na yung hustisya na hinihintay mo. Makalaya sa isang maling bagay at yung mga pintuan nagbubukas na. Ramdam ko na divine timing ito. Ngayon lang siya nangyari dahil ngayon mo lang din na-realize kung ano yung mga dapat mong bitawan, sukuan, layuan. Kumbaga, nalinis, no, na-filter yung buhay mo. Kaya unti-unting dumarating yung talagang para sa'yo. At the bottom, the Seven of Cups din. 7-7, rest. Yes, talagang opening doors, new life, new beginning, maraming options, baka malito ka pero magandang problema yan, at least nagbubukas na yung mga pintuan para sa'yo. Kaya, gawin yung tama. Piliin yung pinakamagandang pintuan na swak sa'yo, pabor sa'yo. Hindi pwedeng pipili ka na lang out of convenience or dahil maganda. Kailangan kalkalin, kailangan alamin para alam mo yung swak sa'yo. Okay? Ito na yung right time for you na ikaw naman ang saswertehin, time mo naman for a better thing. Okay? Congrats po. So Capricorn, let's go na sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon and think of your one question. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Eight of Wands, the Page of Wands, and the End card. At the bottom, meron kang the World card. Sabi dito ng yung spirit guides, panahon na para isara yung isang bagay. Hindi na yan para sa'yo. Move on na dahil may bagong darating. Itong darating na to napakabilis. Hindi siya, alam mo yon, yung pinaghandaan, hindi siya pinag-isipan. Mabilis to. Kaya pag dumating, wala ka ng time to think. No? Wala ka nang papalagpasin pa or hindi ka na magumuni-muni pa. Alam mo na kapag dumating tong bago, puputulin ko na tong luma. End is here, katapusan. At kapag may katapusan, may pagbabago, may bagong darating. Kaya be happy, be glad for the new thing coming in. Closing of past chapter at papasok ka na sa new era ng buhay mo. You're on the right direction. Kaya kung ano man yung tatapusin mo, bibitawan mo, lalayuan mo, nakatadhana yan, nang sa ganon, mabuksan ang buhay mo sa bagong bagay. So be excited, laksan ng loob, be present because something new is arriving na talaga magpapaunlad sa'yo at magpapaangat sa'yo. This is your time for something promising sa yung new cycle. Congratulations, okay? If you're waiting for a yes or no, the answer is yes. Yes, may mag-i-end. Yes, may papasok. So good luck and congrats po. So Capricorn, yan po yung isang tanong, isang sagot. Ganun din po ang inyong August Wheel of Your Fortune reading. So mainyo ang swerte this time. Sa po kayo nakaresonate, comment below. Basahin ko po yan. Thank you mga mahal kong Capricorn for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.